Hi guys! Welcome back to my channel. Yes, it's me again, Melay. So for today's video guys is pag-uusapan natin kung paano nga ba magpa-file ng K1 visa yung sponsor natin habang yung beneficiary ay nasa ibang bansa pa guys. Pero bago yan, kung bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, at i-hit mo din yung bell notification dyan sa baba guys para updated kayo sa mga videos ko pang gagawin. So, yun na nga guys, this video guys, isi-share ko sa inyo kung paano nga ba magpa-file ng K1 visa habang yung beneficiary ay nasa ibang bansa pa lang, nagtatrabaho, hindi pa nakauwi sa Pilipinas guys. Disclaimer lang po, hindi po ako expert sa ganitong mga bagay-bagay sa mga visa guys. Lahat ng sasabihin ko dito sa video na to ay experience lang namin ng partner ko o experience ko lang guys. So, gusto ko lang i-share sa inyo para lang makatulong sa mga gustong mag-file habang nandito pa sa ibang bansa. So, yun na nga guys, yung una yung gagawin guys is mag-fill up ng form. So, yung form guys, kinuha ng fiancé ko dun sa USCIS website. Yes, dun niya kukunin sa USCIS website. Kung DIY yung gagawin nyo guys ha, pero kung hindi naman guys, is may agency kayo, walang problema. Pero kung DIY yung gagawin nyo, yung kayong sarili-sarili nyo lang, magtutulungan lang kayo ng partner mo. Sa sa USCIS website, kukunin yung I-129F form. So, yun yung fill upan nyo para mag-apply ng K1 visa. So, yung unang gagawin guys is kailangan ni sponsor or ni fiancé na i-provide lahat yung kailangan. I-gather lahat yung kailangan na na mga proof para ma-approve kayo sa K1 visa. Yung petitioner guys, kailangan may passport bio page na nagpapatunay na nasa ibang bansa nga siya or taga dun talaga siya or kunwari, for example sa akin is from US. So, si fiancé guys ng passport bio page at saka birth certificate na taga-US talaga siya, na American citizen talaga siya. So, kailangan nyo yun gawin. So, bio page, birth certificate ni fiancé guys ng sponsorship na nagpapatunay na taga-US talaga siya. So, next is payment for filing. So, kailangan din yung payment for filing guys. Cheque yung kailangan dito guys. So, kailangan nyo ng payment for filing. And then, yun na nga is I-129F form. So, makukuha yun sa USCIS na website. Kung DIY kayo guys ha, pero kung agency naman yung balak nyo, lahat ng yun ay sa agency. May mga requirements lang kayo na ipoprovide sa kanila. Ganun. So, next is, kung divorce yung fiancé nyo guys, kailangan niya ng divorce decree. Or kung annulment naman guys, kailangan niya ng annulment papers. So, kailangan niya yung ilagay dun sa pagpa-file ng packet niyo guys. And next is, si fiancé or yung sponsor mo is kailangan kumuha ng police clearance. Yes, police clearance from kung saan man siya, kung taga saan man siya. So, police clearance or court clearance. Kahit na wala po siyang criminal record, or wala po siyang mga violation na nagawa. Kahit car lang yun guys ha, or yung parang may mga violation siyang kailangan bayaran or basta may mga violation na mga ticket-ticket ganun, kailangan pa rin yun ng record guys. Kailangan niyang kumuha. Even hindi naman yun criminal record, pero kailangan niya as long as guys na about sa yung mga fee, yung parang violation, yun, kailangan talaga niyang kumuha ng police record for that. At kung may mga, sa ibang bansa kasi, konting pupunta agad-agad ng court, diba? So, kailangan nila ng court clearance. Kahit sabihin mong wala namang ganyan yun si fiancé mo or yung sponsor mo, kailangan niya pa rin ng police clearance. Kumuha ng police clearance for clarification na wala talaga siyang record. And next is, 2x2 US visa photo. Yes. Dalawa guys. For
for the petitioner to guys ha. And then, kailangan ng updated letter of intent to marry. Updated guys, updated talaga. Hindi yung pag-meet nyo, gumawa kayo, tapos pinadala nyo sa kanya, hindi din siya, tapos hindi kayo nagpa-file ng agad-agad, hindi din siya, ano guys, hindi din siya pwede. Kailangan yung, ano guys, kailangan nyo ng updated na intent to marry. So, yun yung kailangan ni petitioner guys. So, konti lang siya, passport bio page, payment for filing, 129F form from USCIS website, divorce degree kung divorce, at annulment kung annulled, police record or court clearance. And then, US visa 2x2, dalawa guys, dalawa yung US visa 2x2. It's okay na walang perma, pwede yun. And then is, letter of intent to marry updated guys. At saka birth certificate. So, yun yung kailangan ni petitioner, guys. Ang kay beneficiary naman, kailangan mong i-provide is, ano lang, konti lang, guys, tatlo lang. Pero i-provide mo yung mga information mo, guys, para sa form. Kasi meron din tayong, ano doon, about sa atin na konti lang, guys, talaga. So, yung ipapadala mo is bio page passport. Through scan ng lahat ng to, guys. 2x2 ID, US visa. Scan mo lang din, tapos si F na yung, o si fiancé na yung mag-photo, ano doon, magpa-develop ng 2x2 ID na in-scan mo, send mo lang sa kanya. Tapos updated intent to marry din from beneficiary, guys ha. Yun lang yung tatlo ang kailangan mong i-scan, i-send mo sa fiancé mo or sa sponsor, nag-sponsor sa'yo, guys. So, yun lang, habang nasa ibang bansa ka nagtatrabaho, ganun lang ka-easy, i-scan mo lang siya. Tapos, dun sa form kasi may mga ano guys, may mga question about sa'yo din, pero konti lang, about lang yung personal mo, name, age, tapos yung 5 years na trabaho mo, kung nag-abroad ka, 5 years before, ganun lang guys. So, isi-send mo lang yun sa fiancé mo at mag-fill up, ganun lang. Tapos, kapag ready na lahat yung requirements na yun, guys. Ready na yung requirements. Ipapadala nyo po kung saan yung mas malapit sa inyo ng USCIS. Yes, kung mas malapit yung USCIS sa inyo is ang Dallas, Texas, dun nyo po ipapadala yung packet ninyo. Pero make it sure na kumpleto yung packet ninyo, guys, ha, para hindi kayo ma-denied. Yes, para hindi kayo ma-denied. You know what, guys? Ang USCIS ngayon is napakabilis ng mag-approve. Nag-file kami ng May 28. Nag-file kami, na-sent yung packet namin, guys, is May 28, 2024. Tapos, na-receive ng USCIS, guys, is May 31, 2024. So, nag-wait kami, guys. Nag-wait kami ng NOAA 2 or case ready or case approved. Nag-wait kami ng dalawang buwan at kalahati, guys. So, na-receive namin yung case na-receive namin yung case approved nung guys is August 15. So 2.5 months. So May, June, July, August. August 15. So May 31, June, July, August. So 2.5 months lang, guys, na approve na yung yung case namin, guys. So yung K1 packet namin, guys, is pinadala ni fiancé doon sa Dallas, Texas. So yung laman nun, guys, is payment na 675 through check. Then G1145 or a notification of application, guys. Then explanation of meeting. Yung explanation kung paano kami nag-meet ng fiancé ko, kung saan, kung paano, hanggang kung kailan, ganun, guys. Konti lang, short story lang sa love life niyong dalawa. Sa love story niyong dalawa, guys. Tapos, 2x2 picture, tagdadalawa kami ng fiancé ko at saka ako. So, US visa, 2x2 picture yun, guys. Tapos, bio page passport sa akin at sa kanya. Tapos, sponsor court record, yung record ni sponsor at saka, or police clearance. And, intent to marry, guys, na updated, both of us, sa akin at sa kanya. Tapos, proof of met
in the past 2 years. So, kunwari, if nag-met kailangan in past 2 years, guys, ha? For example, nag-meet kami nung February in person. February, so nag-file kami by May. Yung pasok sa 2 taon, guys. Pasok sa 2 taon yung pag-meet niyo ang proof na to. So, yung pictures, yun yung pinadala namin, guys. Lahat ng pictures, yung kasama yung pamilya namin. Hindi lang kami ng 2 pictures, guys, ha. Pictures kasama yung pamilya ko. Pictures kasama yung kaibigan ko, yung mga auntie at uncle ko, guys. Yun, lahat ng pictures na yun, at saka pictures namin na magkasama, yun yung pinadala namin doon sa packet, guys. Pictures, guys, na picture talaga, literal na picture. Hindi naman kailangan marami, guys. Kasi, hindi naman yun, ang kailangan, guys, is yung makita nila na hindi lang kayong 2 yung nasa pictures. Yung may pamilya, may kaibigan na involved, at yung detailed, guys, detailed yung proof ninyo, guys. So, hindi kailangan maraming pictures yung ipapadala nyo dun sa packet nyo, guys. So, yun lang naman yung kailangan nyo, guys, na ipadala para ma-approve yung K1 visa nyo. Hindi nyo na kailangan ng marami pang requirements. Lalo na sa beneficiary na, kunwari na kasi nasa ibang bansa ka, huwag kang mag-worry. Kasi konti lang yung ipapadala mo, tatlo lang yung ipapadala mo sa beneficiary mo. Ang iba nun is yung about na sa'yo, yung information sa form, yun lang naman, age, birthday, pangalan ng pamilya mo, pangalan ng mama at papa mo, yun lang naman. At kung may anak ka, pangalan ng mga anak mo, yun lang, guys. Yun lang yung form doon. Tapos yung scan lahat, wala kayong mag-worry. Hindi po kayo dapat mag-worry. Ganun lang kabilis. So, na-approve po kami ng K1 visa 2.5 month lang, guys. 2.5 month lang talaga. Akala ko kasi, aabot pa kami ng 1 year or 8 months, ganon. Hindi na pala. Hindi na pala. So, kailangan ko nang umuwi sa Pilipinas para, for my interview. So, ganun lang kabilis. Kapag kapag nabigay mo lang yung lahat ng nakasulat doon na requirements, ganun lang talaga kabilis yung USCIS mag-approve sa iyo. So, good luck sa mga K1 visa filers. Kaya mo yan. Don't be stressed sa lahat ng mga bagay-bagay. Kung ano lang yung hiningi sa'yo, yun lang yung ibigay mo. Yun lang yung ibigay mo. Huwag mo nang pasobrahan. At huwag mo lang din kulangan. Yun lang yung mga ibigay mong mga requirements. So, good luck at salamat sa panonood. Sana nakatulong ako sa inyo, guys. Please, don't forget to like and share and subscribe na din, guys. I-hit nyo na din yung bell notification dyan sa baba para sa more details pa, guys, about sa filing K1 visa. Kasi si-share ko sa inyo lahat, guys, yung journey ko dito sa K1 visa para ma-share ko din kung ano yung dapat nyong gawin. So, maraming salamat sa panonood, guys. Bye-bye!